hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepena. In these times of uncertainty, so many people need refreshing in their lives. Acts chapter 3 verse 20 says, "Times of refreshment will come from the presence of the Lord." Bishop David Sobrepena asks us to turn our eyes upon Jesus, the source of our refreshment. Times of refreshing from the presence of the Lord. Yan po ang ating text. That times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ito po ay napakahalaga na experience ng isang Kristiyano. Yung panahon ng refreshing. Marami pong mga tao ngayon na nangangailangan. Today, so many people need a refreshing in their life. Now, how do we receive a refreshing in our soul? Atin pong ibaba o bitawan, okay, ang mga hindi mahalagang bagay, ang mga pabigat ng ating puso, ng ating buhay. Paano naging komplikado ang buhay ng ibang tao? Ang daming mga bagahe na kinakarga. At isa sa mga bagahe na nagko-contribute sa masalimot na buhay, kasalanan. Sin is a terrible burden. Kaya po, sabi po ng salita ng Diyos, kailangan natin mag-repent, magsisi sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1, "Therefore we also, since we are surrounded by witnesses, let us lay aside every weight." Lahat ng mga pabigat, yung mga runner, yung mga boksingero, yung mga gladiator noong unang araw, kapag nag-iinsayo sila, linalagyan nila ng mga pabigat yung kanilang mga paa, yung kanilang mga kamay. At meron silang pabigat para, palakasin yung kanilang katawan, yung kanilang mga muscles. Pabigat, mga dumbbells. Pero pag sa panahon na ng actual na competition, panahon na ng pagtakbo, ng marathon, panahon na sila ay nasa arena na ng pakikibaka, wala nang mga pabigat ang kanilang mga paa, ang kanilang mga kamay, wala nang nakahawid sa kanilang mga hawak o mga tanikala upang sila ay malaya. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, "And the sin which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us." Because we are in a race. At ang kasalanan ay pabigat. Hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan if you don't let it go. So we need to repent of our sins. Kaya sabi po ng ating text, repent. Pangalawa po, bitterness is a heavy burden. Bitterness. Kaya sabi po sa James chapter 5 verse 16, "Confess your faults to one another, that you may be healed." Nagpapastor po ako sa Amerika. At isang araw, meron pong sister na gusto makipag-usap sa akin in my office. Dala niya yung kanyang anak na mga 5-year-old. At siya ay buntis, mga 5 months. At sabi niya, "Pastor, will you please pray for me? Meron akong sakit, may ulcer ako," sabi niya. And then sabi niya na go in and out to the doctor because of this sickness. So ipapanalangin ko na sana siya. At bago ko pinatong yung aking kamay sa ulo niya, ang Holy Spirit nag-check sa akin. Tawag ko muna siyang panalangin.
So, tinanong ko siya, kamusta ang iyong buhay? How's your home life? How is your husband? Nasaan ang iyong husband? Nung binanggit ko yung husband, nako, para kung sinindihan ng mitsa, yung kanyang attitude change. My husband, that no good guy, sabi niya, iniwanan niya kami at nakisama sa younger woman. And I hate him. Sabi niya sa akin, ganito ang mga ginawa niya. Ngayon naghihirap ako. Paano ko masusustituhan itong aking anak at saka sa aking sinapupunan. Then sabi ko sa kanya, have you ever considered forgiving him? Forgiving him? Lalo siyang umalsa. I know, it's hard, sabi ko. Pero if you continue feeling this way, you are not hurting him, but you are hurting yourself. Sabi ko sa kanya. You become the victim. Hindi yung magiging victim yung kinamumuhian mo, yung kagalit mo na nandoon, na hindi mo na siya nakikita. Sabi niya, ilang buwan na siyang hindi umuwi at sinabi niya, hindi na siya babalik sa kanya. Sabi ko, in fact, I think this is the thing that's causing your sickness. That if you want to be healed by the Lord, you need to forgive. You take away bitterness. I know you cannot do it out of your own power, but the Lord will help you. Sa pagkatapos ng mga 35-40 minutes at begin to settle down, nanalangin kami. Umiiyak siya. Alam niyo, 4 months later, pumunta sa church at sabi niya, Pastor, I got good news for you. I'm about ready to deliver this child, but I am no longer sick. Ako ay pinagaling na ng Panginoon. At nawala na po yung aking insomnia. Sabi niya, I am healed by the power of the Lord. Kasi bitterness is a terrible burden. It's a heavy burden. And you need to confess that to the Lord and the person na maaaring kinamumuhian mo, if he or she is available around, so that the Lord will heal your heart. Of course, mahirap kalimutan daw dahil may sugat at may peklat na yung panayon, but it's under the blood. Amen? But we need to forgive. Pangatlo ay worries, anxieties become heavy burden. Yung pagkakaaburido. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 27, and following, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. Verse 31, therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. And then verse 34 says, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. I like that. Sufficient for the day is its own trouble. Kung kumakatok na ang worry, manalangin ka na sa Panginoon. Maaari mong sabihin sa Panginoon, Lord, ito yung mga nakakabalisa sa akin. Ito yung problema ko. Lord, babayaran ko ito mga ito, ganyan. Alam nyo, kung nag-aaburido ka, lalong hindi ma-solve ang problema mo. Pero kung manalangin ka, hallelujah, tutulungan ka ng Panginoon upang lutasin ang iyong mga pangangailangan at suliranin. Don't worry when you can pray, because worries and worrying is a heavy burden. Now we come to the positive side. How to receive a refreshing in your soul. Number 2, practice the joy of the Lord, because the joy of the Lord is our strength. Rejoice in the Lord always. Always. Hindi naman sinabi, rejoice in the Lord kung may pera ka. Rejoice in the Lord kung na-promote ka. Natural lang yun.
Rejoice in the Lord. Kung wala kang problema, sabi ng salita ng Diyos, rejoice in the Lord always, sa lahat ng panahon. Amen. Because that is when you exercise your faith and your trust in the Lord. Na sa kabila ng mga problema ng buhay, meron kang ngiti, meron kang joyful heart. Sa 1 Thessalonians 5:16, sabi po, rejoice evermore. In Psalm 100 verse 1 and 2, make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Glory to God. Make a joyful shout to the Lord. Of course, naturally speaking, you don't feel like doing that. But because the Lord is the Lord of your life, nothing that happens in your life escape the notice of God. Nakikita lahat ng Panginoon na pangyayari sa buhay mo. And if you can still praise God, if you can still rejoice in the Lord, hallelujah, God will reward you with that and you will be blessed. Glory to God. In everything give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. Yan po ang sabi sa 1 Thessalonians. Another way to refresh your soul. Always have a song in your heart, singing and making melody in your heart to the Lord. Meron po akong nabasa patungkol sa isang ibon. Ang pangalan po ng ibon ay thorn birds. They call him thorn birds. Itong thorn birds na ito, kung lumilipad sila at na-pierce yung kanyang katawan at na-pierce yung kanyang puso, at bago mamatay, malagutan ng hininga, aawit itong thorn birds. Kahit na gaano kasakit ang kanyang experience, mamamatay na siya, natusok siya, pero bago mamatay, malagutan ng hininga, aawit pa ang thorn birds na yan. Lalong-lalo na tayo. Amen? Na dapat merong awitin sa ating puso, sa ating buhay. Kaya kung minsan may nakikita ko mga Kristiyano, kapwa Kristiyano, palaging malumbay. Malungkot ang kanilang. Tatanungin ko, ano ba ang nangyari? Ganito po, Pastor, may problema po ako. Natanggal po ako sa trabaho. Nalugi po ako, nanakawan po ako. Pastor, well, have a song in your heart. No matter what your circumstances may be, always have a song in your heart, singing and making melody in your heart to the Lord. Number 3, how to receive a refreshing in your soul. Cultivate a generous heart. Cultivate a generous heart. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 16, 17 to 20, I am glad about the coming of Stephanas, Fortunatus, Achaicus, for what was lacking in your part they supplied. They refreshed my spirit and yours. Therefore acknowledge such men. Anong ginawa nila Stephanas, Fortunatus, at saka Achaicus? Naging pagpapala sila kay Apostol Pablo. Anong ginawa nila? Kung ano man po yung lacking na hindi nagawa ng mga taga-Korinto, itong tatlong mga kapatid na ito, sila ang nag-supply kay Apostol Pablo. Kung kaya't patuloy ang kanyang misyon sa pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang mga lugar noong araw. Cultivate a generous heart, because there is the tendency for the soil of our hearts to harden if not cultivated through giving. Yan po mangyayari. Kapag ang puso mo, in-entertain mo ang greed, pagkasakim. And it's easy nowadays. Palagi natin naririnig yung get all you can and can all you get. Hindi uso sa puso ng mga
ilan? Maraming tao yung giving, getting. Ang uso, getting. They wanna get. Are you a giver or are you a getter? The world tells you, get everything you can. Yun ay mentality ng magnanakaw. Mentality ng mga hold-upper. But you know what? When you begin to give, what happens? You reflect the heart of God the Father. And followers of Jesus Christ should reflect the heart of God the Father. The Bible says, for God so loved the world that He gave. You can never be more God-like until you give with a grateful heart. Kasi yan ang puso ng Diyos. Generous people refreshes others. Sabi sa verse 18 ng 1 Corinthians chapter 16, for they refresh my heart and yours. You know, lalo-lalo sa ministry. Ang nakaka-discourage sa ministry ko minsan meron akong narinig, medyo nasaktan ako. Tayo humahanap ng mga volunteers na sasama sa itong misyon. Narinig ko through someone, Pastor, walang volunteer eh. Tinatanong nila, may pagkakakitaan ba dyan? May PF ba? May LG ba? Minsan dyan nagkakaroon na maraming misunderstanding. Alam niyo po, malimit din na kung minsan pupunta ako sa isang lugar na mag-preach. Pagkatapos kong mag-preach, abonado pa ako, hindi pa kasya is pang gasolina. Lalong-lalo na nung ang sasakyan ko ay maaksaya sa gasolina. Mag-drive ka papunta doon sa norte. And then ang offering nila, kulang pa sa panggasolina. Sabi ko na lang, anong ginagawa ko pag medyo kulang? Ito ang ginagawa ko. Lord, thank you. Ikaw ang pupuno nito. And there are times. So what I do, I keep on doing it. I keep on doing it. Hallelujah. Because what's happening? I'm working on my receiving. Giving and giving and giving. Hallelujah. You are working. Ikaw ay pinapadagdagan mo sa Panginoon yung kanya mga blessing. Hallelujah. Giving ka ng giving until later on, boom, ang laki ang bibigay ng Panginoon na biyaya para sa iyo. It is more blessed to give than to receive. Hallelujah. So generous heart refreshes the soul. Number 4, fellowship with believer friends. Sa chapter 16 ng 1 Corinthians, verse 18 to 20, sabi ni Apostle Pablo, for they refresh my spirit and yours. Therefore acknowledge that's men. The churches of Asia greet you, and Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord. With the church that is in their house, all the brethren greet you. Greet one another with a holy kiss. Ibig sabihin niya na yung meron silang magandang fellowship sa bawat isa sa kanila. Kaya napakahalaga po yung mga life groups natin. Hindi lamang yung pagbabarka-barkada. Kasi kung minsan, yung pagbabarka-barkada lang, nagiging too familiar na ang bawat isa. But belong to a circle of believer friends. Kahit sa buong mundo, sa mga tao, meron silang mga sariling mga kasamahan, kabarkada. Pinag-uusapan nila yung kanilang problema sa bahay. Pinag-uusapan yung kanilang problema sa trabaho. At habang nag-iistoryahan sila, inom, hanggang lasing na. Pagkatapos noon, hindi naman nasolbar yung problema nila. Sa ating pong life groups, maaari mong pag-usapan ang inyong mga problema. Amen.
Pag-usapan, i-share yung mga burdens nyo, pero hindi po humihinto doon. Meron kayong pinag-uusapan sa salita ng Diyos at kayo nananalangin. You pray for one another and afterwards, hallelujah, God blesses you. He'll give you the answer and your soul is refreshed. You should belong to a circle of believer friends. Yung ating mga small groups gatherings, mga life groups gathering, yan po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The example of Paul, he was refreshed by his friends in the Lord. Let's look at 2 Timothy chapter 1 verse 16. It's about Onesimus or Onesiphorus. Sabi po nito, the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chain. Alam niyo po, itong si Onesimus, isa pong runaway slave. Nung unang araw, it was legal to own slaves. Para mo silang pag-aari, mga alipin. Si Philemon ay dahil mayaman na kapatid, meron siyang mga slaves. At itong si Onesimus ay tumakas, pumunta sa Rome. At ang pataw na penalty ay kamatayan. Pag ginawa mo yon sa iyong amo noong araw. Pero si Onesimus, salamat sa Panginoon, naligtas sa Rome. Naging disipulo siya ni Apostol Pablo. At itong si Onesimus, palagi niyang binibisita si Apostol Pablo. Dinisciple siya doon. Well, he said, he often refreshed me. Anong ibig sabihin niyan? Siguro, nauutusan siya dahil si Apostol Pablo ay nasa bilangguan. Bumibili ng anumang bagay na kailangan ni Pablo dahil karamihan, about 2/3 of the New Testament sa kanyang epistles, sinulat niya habang siya ay nasa bilangguan. Sinulat na Apostol Pablo ang Book of Ephesians while he was in jail and many of the other books. Siguro sabihin niya, Onesimus, bumili ka nga ng ink, bumili ka nga ng parchment, bumili ka man ng ganito, mautusan. Kumuha ka ng gaas para sa aking lampara o oil. At Onesimus constantly refreshed Paul. At hindi niya kinahiya si Apostol Pablo na nasa bilangguan bilang isang leader ng isang church. So ano nangyari? Nalaman ni Apostol Pablo yung kanyang problema. He was a runaway slave. So ang ginawa ni Apostol Pablo, sinulat niya dito sa ating Bible, yung sulat niya kay Philemon. Yun po ang background noon. So sinabi niya kay Philemon, tanggapin mo uli si Onesimus, hindi na bilang isang alipin, kundi bilang kapatid sa Panginoon. Ano man ang nagawa niya sa iyo na masama at anumang atraso ang nagawa ni Philemon sa iyo, sabi niya, you charge it to my account. Alam ko rin na meron kang utang na loob sa akin, pero tanggapin mo si Philemon. It's one of the moving letter of forgiveness in the New Testament. Tanggapin mo si Philemon na bilang isa ng kapatid sa Panginoon. So kailangan natin na mga kaibigan to refresh our hearts and our soul. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa mga kaibigan ko sa iba't ibang lugar ng daigdig. Pero meron akong mga kaibigan that I can call them and I can talk to them over the phone. Hallelujah. And they refresh me. So, you can and will experience a refreshing when you participate in church fellowships and gatherings.
Gagamitin ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kaginhawaan na galing sa presensya ng Panginoon. Nais ng Panginoon na guminhawa ang buhay natin. At unang-una sa lahat, bago tayo guminhawa, kailangan guminhawa ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating mga isipan. At ang nagpapaginhawa sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon. I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen. If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211. That's 0999-955-4211. Or follow us on Facebook. You may also visit our website www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard on Fridays, Saturdays, and Sundays at 8 p.m. to 8:30 p.m. That's Fridays, Saturdays, and Sundays at 8 p.m. to 8:30 p.m. here at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.